Magandang araw sa inyo lahat mga ka-TH. Muli, pag-aralan natin ang ibang topic na to regarding sa burial pattern ng mga Japanese Imperial Army. Itong mga burial pattern mga ka-TH ay design ng mga engineer. So, kaya lahat ng mga baon nila talagang pinag-isipan ng maayos at ng maigi ng mga engineer, ng mga matalinong mga tao. So, ganito mga ka-TH. Dahil itong mga ganitong klaseng pag-aaral o yung mga topic natin ay meron na itong nag-exist sa YouTube. So inulit ko lang baka sakaling maraming mga bagong treasure hunter na hindi pa alam ang mga bagay nito. So at least nakatulong ako para bahagi yung may spread pa yung kaalaman regarding dito. Baka kasi hindi pa nila alam yung mga channel na yun na nagdi-discuss regarding sa totoong talagang pattern o kalagayan sa ilalim ng lupa kung saan nagtatago ng mga kayamanan ng mga Hapon noong unang panahon. So bali ganito, ito siyang magiging level ng lupa mga TH, yung ground. So gagawa tayo ng mga kahoy dyan. So, kahoy ito, kahoy dyan, kahoy, yan. So ito yung magiging dahon. Magiging dahon niya. Ganyan mga ka-TH. Okay. Tapos haluan pa natin ng mga bato-bato dyan. Meron yung mga bato-bato. So, ito mga ganito mga ka-TH. Halimbawa, ang layo nito ay nasa mga 30. Halimbawa, ang layo nitong nasa mga 20 o 20 meters. 20 meters ang layo ng mga kahoy na to. Pero hindi pa itong mga kahoy na nag-triangulate. Maaaring lang siya, bahagi lang siya dyan, pero ang talagang nag-triangulate dyan yung mga bato. So halimbawa ang nag-triangulate na bato dyan, itong mga bato na to, ito. So ito yung magiging sentro ng area na yan. Sentro siya. So ganoon lang siya mga ka-TH. So ganito, ang style ng mga burial ng mga Hapon, ang laki kasi ng burial nila mga ka-TH, yung mga paghukay nila noong unang panahon ay kagaya rin ng paghukay ng kung ano yung makikita nyo sa open pit mining mga ka-TH. So yung mga open pit mining ay ganito ang itsura ng paghukay, ganyan. Siguro nakita na kayo ng open pit mining. Kung hindi pa, mag-research kayo sa internet, marami naman yan. So ganito yun. Wait. So ganyan. Parang balansi siya. Kasi ang mga open pit mining, ito yung pinaka mabisang paraan para hindi siya magbabar down yung lupa. Wala talagang ibang paraan. Puli ganito lang pagka malawakan na yung butas. Malaki na yung butas. Ang diameter kasi ng butas nila, abot yan ng 40 meters, 30 meters. Nakala kasi natin na sobrang liit lang ng nila. Kaya nga kung maghukay na tayo, makita lang tayo ng mga marker na akala natin na merong laman. Kasi nga, akala natin maliit lang yung butas. Pero sa totoo lang, halimbawa kung ikaw nagbubutas dito banda, lagyan natin ng pula. So ito yung butas mo. Sobrang liit lang ikumpara doon sa laki ng butas na meron ang Hapon. So halimbawa, ito yung mga marker. Ang mga marker dyan nagkalat. Punong-puno yan ng marker mga ka-TH, ang butas nila hanggang sa ilalim. Halimbawa ang ang lalim nito ay nasa nasa 40 meters lang. 40 meters pinakamalalim dyan. Halimbawa ito yung 40 tapos 30. Halimbawa 20 tapos ito yung mga 15, ito yung 10, ito yung 7, 17, 15, 20, 25, 30, yung 40. So 40 na dito pinakamalalim. So ito mga ka-TH, nagbibigay lang ako ng ganitong klaseng pagtuturo para lahat ng mga ka-treasure hunter ay maintindihan talaga kung anong meron sa site. Lalo na pagka
ang site mo ay nakatriangle na mga bato o mga puno. Yun ay multiple deposit mga ka-TH. Engineering po na pattern ito. Engineering na uri ng burial yan pagka ganyan. Nakatriangulo. Lalo pagka makahukay ka ng triangle na marker na ganito. Ganyan. Tapos may putol dyan sa dulo. Talagang pinutol yung isang dulo. Yun mga ka-TH. Yun yung engineering na burial. So multiple yan mga ka-TH. Malakihan yan. Kasi nasa kanya ang malakas na manpower. So maaaring 100 tao na katulong sa maghukay. Yun yung hawak ng engineer. So kasama ng engineer ang general. Kasi engineer ang nagmamando kung anong gagawin. Pero sa planning, engineer yan. Sa paggawa ng mapa, engineer. Wala kasing ang capacity kasi ng general, hindi siya maalam sa mga burial na yan. Ang general ay nasa war lang yan. Sa diskarte, pagbabasa ng mga mapa sa area, pagpaplano yun yung mga general. So, ang engineering, sila nakapokus sa underground o sa mga geography. Kung saan yung mga magandang pagbaunan ng mga deposito para safety. So, ganito. So, bali mga ganito mga ka-TH na makita nyo dito sa ibawa ganito ito yung mga markers. Ito nagkalat yan sa loob ng butas. Mula sa 3 feet or 2 feet, makikita mo na yung markers. Kaya nga nakapagtataka bakit ang daming markers sa loob ng butas. Kahit saan ka maghukay dyan mga ka-TH, makikita ka talaga ng markers. Kahit sa itaas pa ng bato. Sa ilalim pa ng bato, marami talagang markers na kalat yan. Totoo yan mga ka-TH. So kung saan ka man maghukay, kasi ang ginagawa ng iba, ganito ang nangyari sa inyo. Maniwala kayo sa hindi. Maghukay kayo dito. Tignan mo kung gano'n nakapiranggot yung hukay nyo dito. Piranggot ang hukay nyo. Ganyan na mga ka-TH. Napakaliit lang ang hukay nyo kumpara sa laki ng butas. Wala pang kalahati, wala pang 1/3, 1/4 o 1/8 ang hukay nyo. So ganito ang nangyari dyan. Ang iba kasi makakita sila ng marker, dito ka naghukay. Makita ka ng marker dito sa gilid, didiretso na siya dyan. Pagkatapos, liliko naman siya dito sa sa drip. Makita naman siya ng marker ulit dito sa kabila. Dito na, takbo naman siya. Sundan niya yung marker. Bali ganito na yung ang butas nyo sa ilalim mga ka-TH. Ganun ang nangyayari sa atin. So halimbawa kung ang item talaga ng hapon nandito. So dito ang item ng hapon. Merong item ng hapon na 7. Yeah, 7. Ito, naging pula. Gawin na natin pula. 7 meters. Meron nga silang 3. Ganyan, 7 meters lang. Tapos meron din siyang item sa 10, sa small. Actually, dalawa yung giveaways. Ano ba dito yung isa? Giveaways. Ito yung small. Ganyan mga ka-TH. Medium, nandito na yung medium sa 22, 25. Ganyan. So, ganito mga ka-TH, medium yan. Ang big deposit nasa 30 to 40. O pataas, palalim pa. So, ang big deposit niyan mga ka-TH, wala dyan sa malayo ang tapon ng big deposit. So, anong mangyari? Ang nangyari dyan, halimbawa ito ang big deposit. Ito. Ang ginagawa ng hapon dyan mga ka-TH, dito sa dito pa lang sa taas. Parang na yan, mababa masyado yung big deposit. So, dito siya. So, dito lang big deposit mga ka-TH. Ano ba yan? So, dito. So, ang ginagawa nila mga ka-TH, nagbubutas yan dito sa gilid, yan. Pagbutas niya sa gilid, paakyat pa yan mga ka-TH, paakyat, ganyan. Ang butas na yan. Ganyan. Tapos ito, magaling na ang magano nito mga ka-TH, magaling ang nagtago nito. Kasi yung silyado dito na parte, dito ang parte mga ka-TH, silyado dito. Dito mga ka-TH, pagka sinarado nila yan, ginagaya nila ang layer ng lupa. Hindi mo ma-identify. Yun ay kung ang butas mo ay maswerteng
tama dito sa gilid. Paano kung ang butas mo diretso sa gitna dito? Nahirapan ka na kung tumbukin mo yan doon sa gilid, di mo na matamaan yung pinakaano niya, pintuan, kasi nasa taas pa yung pintuan, angat ang pintuan kaysa doon sa pinakalibil ng hangganan ng paghukay. Yun ang mahirap dyan mga ka-TH. So imagine, ano yan, 360 pa yan paikot pa yan ng yung butas. So marami kang option dyan, dito. So nasa iyo kung matamaan mo yung saan ang pintuan. Ang mahirap pa, magka-pariho lang yung hitsura ng pintuan sa layer ng lupa. So yun, ganun kahirap ang paghahanap ng big deposit. Pero sa big deposit, halimbawa dito banda yung big deposit nila, ito yung natapat, meron silang hukayin din dyan sila naglalagay ng mga markers din, mga treasure hunters, para tandaan din nila. Pero ito malayo na to dyan sa mga puno o markers sa paligid, nasa mga 10 to 70 meters ang layo niyan, mga treasure hunters, mula sa bato dyan, sa nakapalibot na bato, yung mga isang grupong bato. Ganyan na, nasa 10 to 70. Iwan ko kung meron pang 100 meters. Ganun kalayo ang kung saan natapat ang deposito, mga treasure hunters. Meron lang silang nakalagay dyan na maliit na bato. Hindi mo wala siyang marker. Hindi ka magpo-prospect na baka hindi mo magiging prospect ng area dahil ang nakikita mo lang ay ordinaryong bato. Yun lang ang so dito ka ngayon nagpo-focus kasi dito yung maraming marker. Mostly ganyan ang utak natin. Kung saan yung marker, doon tayo sa ilalim ng may marker nagbubutas kasi may marker. Pero hindi natin alam, ang bato na walang marker, yun pala yung may mga laman sa ilalim. So ganyan siya mga treasure hunter. Kung alin yung malinis na bato, yun yung meron. So ganito, kung sakaling maghukay kayo, itong hukay nyo, gintong sinasabi ko. Halimbawa, ito yung item. Halimbawa, hukay kayo dito, tignan nyo kung ilan ang gaano kaliit ang chance mo na makahukay, mga treasure hunter. Kung ang hukay mo hanggang 7 lang, ilan ang chance mo na makakuha? Ilang porsyento na yun sa chance. Kung ganito kalaki yung butas nila, tapos ganito lang, spot lang yung chance mo na makuha yan. Kung hanggang 7 ka lang. Kung hanggang 15 ka naman, maragdagan yung chance mo na maabot mo pati ang small. Although ang small, mga treasure hunter, dalawa rin yan. Halimbawa, meron pa small dito. So, meron ka ng dagdagan na chance na makakuha kung hanggang 15 ang butas mo. Kung hanggang 25 ang chance, butas mo, 25 meters, so madagdagan ang chance mo na makatama. Pero pagka dinagdagan mo pa siya ng hanggang 30 to 40 meters, mga ka-TH, ang lalim ng iyong butas, wala ka hindi na madagdagan ang chance mo kasi ang layo ng deposito andun sa unahan, mga treasure hunter. Pero kung ang butas mo hanggang 25, meron kang mataas na chance. Pero tignan natin ang area. So, halimbawa, ang area ay 40 by 40, diba? 40 meters. Tingnan natin. 40 meters, ganyan. 40 meters dito, 40. 40 yan, diameter. Dito 20 meters. Ang laki lang ng butas mo. 2 by 2. Ayan, ganyan mga aktis. Yung dot na yan, yun yung laki ng butas mo. Tignan mo kung ilang butas ang kailangan mo bago mo makumpleto lahat ang butas ng hapon. Kahit abutin mo pa ng 20 butas yan, mga TH, di mo pa rin masasaklaw yung kung gaano kalaki ang butas ng hapon, mga treasure hunter. Tingnan na 20, halimbawa 20 meters dito, tapos 2 meters lang yung mo. So, ito palang linya na to dito, kailangan pa na 10 butas bago mo maabot yung pinaka-edge ng diameter ng butas nila. 10, dito sa kabila 10, dito sa kabila 10, tatakbo ka pa ng 10 doon, dito naman sa kabila 10 din doon, 10 butas bago
maabot yung age dito 10. Imagine mga katids kung gaano kalaki ang butas nila, kung gaano kaliit ang chance mo. So ganun mga katids ang problema dyan pagka naghukay ka na hindi mo alam ang alam ang sanang deposito. Kumbaga gumagamit ka lang ang gamit mo lang ay locator, malabo yan mga katids. Ganito ang nangyayari dyan, pagka locator ang gamit mo, tsaka tigilan nyo na yung pagbibili ng locator kasi maraming scam yan. Puro lang yung scam na sa locator na yan, nagbibenta. Kasi yung totoong nakuha yan, di sana hindi na silang bibenta. So ganito yun. Ang locator mo, ito yung mga item na yan, nakapaligid dyan. Ang locator mo dito yan, iikot sa gitna mismo lang, may item. Diba ganito, ito ang item 3. Ang locator mo dito yan, iikot sa gitna. Kasi may aura to, may aura din ang kabila, ganyan. So ang pinakamalakas na aura dito sa may, kung saan sila nagpang-abot ang aura. Ito na lang. So ganito yung mga katids. Lipat natin dito. So ito yung item. Ito yung item naka-triangulo. Ito rin. So ngayon ang locator mo umiikot dito. Dito yun, umiikot ang locator mo. Bakit dyan ang locator mo umiikot? Kasi ang aura nito, dito ganyan. Ayan. Yan ang aura ng ginto. Kasi ang hinahabol ng locator kasi ang hinuhuli niya yung aura. So saan ang malakas na aura? Ang malakas na aura doon kung saan nagtagpo yung aura ng ginto. So ganun ang nangyayari sa sa site mga katids, kung saan kayo maglulocate. So yun ang mahirap. Ganun ang kadalasan na nangyayari. Pagka hinuhukay mo tong area na to, kung saan nandito siya sa gitna ng 3 item, possible to mga katids, merong ganito ang item na ka-triangulo. Kung dyan mo siya huhukayin, malamang meron kang makukuhang marker hanggang sa ilalim. Iba-ibang marker mga katids, mga marker na kapareho kung ikaw ay maghukay dito na natapat ka sa item, at saka dito na hindi ka natapat sa item. Ang marker na makuha mo dyan halos magkapareho lang. Merong mga marker na nakatapat sa item na special. Dito, meron niya mga special. Kung hukayin mo dito, saka hukayin mo dito, hindi magkapareho ang marker dyan na nagsasabi na under. Hindi sila magkapareho mga katids. Hindi nila ginagawa yan. Iniiba-iba nila. Pero kasi marami ring mga marker na ang kahulugan ay under. So kung yung isang marker na kahulugan ng under ay A, B, C, kasi marami, hindi lang kasi 10 marami. So nilalagay nila dyan, iniiba-iba nila. Kasi pagka makuha mo yan dito, ang item, tapos maghukay ka ulit dito, kasi inakala mo, hinahanap mo rin yung kagaya na marker dito, hindi mo makikita yan dito. Ganyan sila daw yung magtago mga katids. So paano yan? Pahirapan talaga yan. Kailangan talaga ng kaalaman talaga sa pagtumbok ng deposito. So ganoon lang siguro mga katids, at maraming salamat sa inyo muli. Sa sunod na pagkataon ay tuturo ko sa iyo yung iba namang mga kaalaman. Ito ay insight lang para meron tayong idea sa ating site bago tayo sumabak sa pag-treasure hunting. Maraming salamat. Bye-bye.